Miss Yulin Castro abay nakatanggap ng iba't ibang batikos dahil sa kanyang ginawa or pagkakaroon ng food review sa isang coffee shop sa Iloilo. Panoorin natin ito. Nag-try kami dito. Nag-try kami dito sa coffee break. Dami. Out of all of you, walang na-direct. Even the drinks, even the lasagna, lahat abang. Ang PWD kasi. Person with diabetes. Wala akong diabetes. Sorry. Bawal kasi sila Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. Ni isa. Sa kanyang TikTok video, Mare, ito makinig ka na maigi, ayan, makikitang nagtungo ang sa nabanggit na coffee shop, si Yulin at na matatagpuan sa Iloilo ha, Iloilo to. Oh my God. Oo. Sabi niya, Mare, nag-try kami dito sa coffee break. O yan, binanggit na natin yung pangalan ng coffee shop. Ang dami. Sabi niya kasi marami talaga siyang in-order. Out of all of you, sabi sa mga food. Ayan, tas tinuro niya yung mga pagkain, walang masarap. Even the drinks, even the lasagna, lahat tabang, sabi niya. Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo, ni isa. Tapos nagsalita siya ng, ay nako, bad word. Noong May 28, 2025, naging usap-usapan sa social media ang isang insidente kung saan ang kilalang content creator na si Yulin Castro ay nagpahayag ng kanyang hindi magandang karanasan sa isang sikat na coffee shop sa Iloilo City. Ang kanyang negatibong review ay agad na sinagot ng nasabing establishmento na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Sa ulat ng Philippine News, ipinahayag ni Castro ang kanyang pagkadismaya sa serbisyo ng coffee shop na sinagot naman ng establishmento sa pamamagitan ng isang pahayag na nagtatanggol sa kanilang panig. Ayon sa ulat ng Philippine News, si Yulin Castro na kilala sa kanyang food review at comedic content ay bumisita sa isang kilalang coffee shop sa Iloilo City. At sa kanyang social media post, ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa serbisyo ng nasabing establishmento, partikular na sa kabagalan ng serbisyo at sa umano'y hindi magalang na pagtrato sa staff. Bilang tugon, naglabas ang pahayag ang coffee shop kung saan ipinagtanggol nila ang kanilang panig. Ayon sa kanila, sinusunod nila ang kanilang standard operating procedure at ang kanilang staff ay sinanay upang magbigay ng maayos sa serbisyo sa lahat ng customer. Idinagdag din nila na bukas sila sa mga puna at suhestyon upang mapabuti pa ang kanilang serbisyo. Ang insidenteng ito ay agad na naging viral sa social media. Maraming netizen ang nagpahayag ng kanilang suporta kay Castro habang ang iba naman ay nagtanggol sa coffee shop. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga reaksyon ng publiko. Sabi ng ilan, suporta kay Castro. Maraming netizen ang nagsabi na tama lang na ipinahayag ni Castro ang kanyang karanasan upang maging babala sa iba at upang mapabuti pa ang establishmento ang kanilang serbisyo. Pagtatanggol sa coffee shop, may mga netizen din na nagsabing maaring may pagkakaunawaan lamang, hindi pagkakaunawaan lamang at hindi dapat agad na husgahan ng establishmento base lang sa isang insidente. Pagtawag ng professionalism, may mga nagsabi na bilang isang influencer dapat ay maging maingat si Castro sa kanyang mga pahayag upang hindi makasira ng reputasyon sa iba nang hindi pa napapakinggan ang kanilang panig. Bilang isang taga-subaybay ng mga isyong katulad nito, nararapat lamang na balansihin natin ang ating mga pananaw. Ang mga sumusunod na opinyon ay hinggil sa insidenteng ito. Una, ang karapatan ng customer. May mga karapatan ang bawat customer na ipahayag ang kanilang karanasan. Lalo na kung ito hindi maganda, ang feedback mula sa mga customer ay mahalaga upang mapabuti ang mga establishmento ang kanilang serbisyo. Pangalawa, responsibilidad ng influencer. Bilang isang influencer,
influencer na may malaking taga-subaybay, may responsibilidad si Castro na maging maingat sa kanyang mga pahayag. Ang kanyang mga salita ay may malaking epekto at maaaring makapekto sa reputasyon ng isang negosyo. Pangatlo, pagtanggap ng kritisismo. Sa panig ng coffee shop, mahalaga na bukas sila sa mga puna at suhestyon. Ang pagtanggap ng kritisismo ay isang hakbang upang mapabuti pa ang kanilang serbisyo at upang mapanatili ang tiwala ng kanilang mga customer. Pagkakaroon ng bukas na komunikasyon. Ang ganito mga insidente ay maaaring maiwasan kung may bukas na komunikasyon sa pamamagitan ng customer at ng establishmento. Agarang pagresolba sa mga issue ay makakatulong upang hindi ito lumaki pa. So, ang insidente sa pagitan ni Yulin Castro at ng isang coffee shop sa Iloilo City ay isang paalala sa atin na ang kahalaga ng maayos na komunikasyon at pangunawa sa bawat panig. Sa panahon ng social media, ang mga ganitong insidente ay madaling kumalat at makaapekto sa reputasyon ng mga individual at negosyo. Kaya't mahalaga na maging maingat tayo sa ating mga pahayag at aksyon at laging isaalang-alang ang epekto nito sa iba. Maging maingat, para sa mga influencer, maging maingat sa pagbibigay ng review at tiyaking ito ay makatarungan at walang halong personal na galit. Bigyan ng pagkakataon ang kabilang panig na magpaliwanag bago ilathala ang anumang negatibong pahayag. Para naman sa mga nagninegosyo, tanggapin ang mga puna bilang oportunidad upang mapabuti ang serbisyo. Magkaroon ng maayos sa sistema sa pagtanggap at pagresolba ng mga reklamo ng customer. Huwag agad maniwala sa isang panig lang para sa publiko. Alamin ang buong kwento bago magbigay ng opinyon. Maging responsable sa pagbabahagi at pagkomento sa mga isyong tulad nito sa social media. Sa huli, ang respeto at pangunawa sa isa't isa ang susi upang maiwasan ang ganitong hindi pagkakaunawaan. So dahil po sa insidenteng ito, marami pong mga taga Iloilo ang talaga namang nagbibigay ng kanilang mga opinyon. At meron pa nga pong mga post na parang nag-i-encourage sa lahat po ng mga followers ni Yulin at lahat ng mga nagnonood kay Yulin to unfollow that kind of influencer. So, dahil po dito ay talaga namang maingay ngayon ang pangalan ni Miss Yulin, dahil po sa mga pangyayaring ito. Pero kung mapapanood nyo po kasi yung mga latest vlogs or yung mga recent vlogs kasi ni Yulin, yun po kasi talaga yung form ng kanya pong vlogging. Siya po yung nagbibigay ng mga criticism, doon po talaga siya nakilala. Kaso nga lang, hindi po talaga sa lahat ng pagkakataon ay parang uubra yung ganong klase ng pagre-review. Maaaring na medyo, kasi kailangan isipin niya din yung kung paano po pinangalagaan ng coffee break o ng coffee shop na ito sa Iloilo, yung kanilang negosyo para lang mapalago. Kung ano yung pinuhunan nila. Tapos in one snap of a finger, dahil po sa isang individual na komento ay maaaring magkaroon ng malaking epekto ito sa kanilang negosyo. So kaya nga po dapat maging maingat po, lalo-lalo na lahat ng mga influencer na nagbibigay po ng critics or reviews sa mga ganitong klase ng negosyo, kasi alamin natin kung ano po yung magiging epekto nito sa lahat, sa publiko at lalo-lalo na po sa isang negosyante.